so far may sad news akong narinig about J1 na hindi pa sila masyadong active. Pero malay nyo, 'di ba? Baka it's a way to H1B. H1B visa. So, yung mga nag-J1 na mai-interview sana. So, na-stop muna, wala pang balita. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is your Mama Lot. And for those who are new in my channel, I am here to help teachers find a teaching job here in the United States. And I also will try to cover my lifestyle and culture as I navigate my journey along the way, so follow me. So, before ako gumawa ng video na to, I reviewed the previous video about process and gastos ng pagkuha ng H4 dependent sa Philippines, from Philippines. Natawa ako guys kasi yung FESLAC ko very haggard and very haggard and so sad. But anyhow, let's continue. Life goes on. This will be a very quick video. May copy ako dito kung ano yung mga gagastusin ko. Kung pwede lang magbinisaya guys, magbinisaya juga. But it's hard, please understand my Tagalog situation. Okay. So, ito yung mga gastos ng pagkuha ko sa H4 dependents ko. Number 1, syempre, passport documents. Passport, around 1,000. So, each, mayroon akong 4 na dependents. So, 3 anak, tsaka my husband. So, 4,000 pesos. And documents, kasi kumuha ko ng mga original documents nila, like birth certificate, marriage certificate, baptismal, very important yan. Tsaka ano nga ba yun, be? Yung sa bakuna. Yung health certificate ng mga bata, very important. Yes, vaccination nila, importante yan sa school. And it cost me around 1,000 pesos. Next process is the DS-160, which is free, walang babayaran. US Embassy account, pag-create sa online, free again. And then after that, MRV, or yung bayad mo sa bank para makapag-proceed ka sa schedule ng embassy interview and fingerprint. Each of them is $249. Okay, so 4 sila. So, $249 times 4 dollars yan ha. And then, pagkatapos nun, so meron na silang mga schedule. So meron akong 2 anak na minor, 14 years old below. So isend sa LBC lang. So no need na pumunta sa Manila. So pag send ng LBC sa mga documents nila, it cost me 1,000 each. So 2 sila, si Miguel at saka si Evan. Then 1,000 each. So, 2,000 pesos. And then, yung husband ko, tsaka si kuya, yung panganay, Manila fee, syempre, plane ticket, back and forth, 2 sila, 15,000. And then, they need to stay in the hotel kasi nga Friday yung fingerprint, tsaka Monday yung interview sa consular. So, mga 4 days. So, I budgeted them around 6,000 including sa food. So, imagine, 15,000 sa plane ticket to Manila, back and forth, then hotel, 6,000 pesos. And then, nakapasa, okay na. So, kailangan nilang magbayad ng reciprocity fee. 4 sila. Each of them is around $459. So, times 4 mo lang yan. And then, yung LBC, so okay na, nakapagbayad na after 2 weeks. So, dineliver na yung mga documents nila. So, 4 sila. Ikaw yung magbabayad ng LBC, syempre. Each of them, 430 pesos. Times 4 mo lang yan. Okay na lahat, ready na. So, ano na sila? Book mo sila ng ticket patungong United States dito. And then, around March kasi yun. So, medyo may lesser amount pa.
may lesser pa na price ng plane tickets. So, si husband, around 900. Si kuya, kasi nga considered adult na siya, $900. Dollars to ha. Si Evan, around 700 kasi student pa siya. And then child. And then si Miguel, 1-year-old pa siya that time. So, wala pa siyang required na seat. So, it's just the tax fee. The tax that he has to pay. So, it's $200. So, around nasa mga 3,200 silang lahat. $3,200 yan. And then, okay na, meron na silang ticket pa Amerika. Then, papuntang Manila, syempre, kasi dito sila manukad. So, 4 sila, patungong Manila. Ura-urada yan kasi parang on the spotan kasi hindi sila nakapag-book ng around 1 week before, 2 weeks before. So medyo mahal-mahal yung ticket nila patungong Manila. So naka 18,000 pesos kami. Sila, 4. And then they have to stay in the hotel kasi nga pumunta sila ng Manila the night. Sa gabi mo to be? Okay. So, evening sila. Evening? Yes, evening sila sa patungong Manila. So, kailangan nilang mag-hotel kasi early morning yung flight nila patungong Amerika. So, pa Manila, 18,000 yung ticket. 4 sila. Tapos, sa hotel pa, pag-stay ng hotel, kasi nag-book ako in advance, nasa around 2,000. And then, yung taxi, gikan galing hotel, patungong airport, around 300 pesos. And then, yun na nga, pocket money nila, just in case, makadasmag og kamatis, just in case, no, gutumin sa airport, mga layover nila. So, parang nagbigay ako ng $500 lang just in case. No need to gastos-gastos yan ha, kung pwede magtipid. So, tinipid naman nila. Hindi sila masyadong magastos. So, yun na nga. So, the total calculation in pesos lang mga kapatid is this. Ito yung nagastos ko sa pagkuha ng aking pamilya. So, kailangan talagang handa-handa kayo ng pera. Okay, so that's all for now. And I will try to post kung may mga hiring akong maririnig dito kasi so far may sad news akong narinig about J1 na hindi pa sila masyadong active. Pero malay nyo, 'di ba? Baka it's a way to H1B. H1B visa. So, yung mga nag-J1 na mai-interview sana. So, na-stop muna, wala pang balita. So, as of now, wala pa ako masyadong balita. So, magre-research pa ako. But, meron akong mga good news naman about sa H1B visa na nasa kalapit lang na bayan namin. So, ipopost ko yan sa shorts ko. And then, pwede ko yung mag-apply. May mga hiring sila, mga H1B kasi. The reason is that hindi lahat nakapag H1B kasi nga lottery style siya, no? Ewan ko kung paano ginagawa yung H1B. Paano dinidecide yung school or yung district na mag H1B. So far, kung pwede nga lang yung mga schools mag H1B lahat, 'di ba? Pero yung iba kasi hindi masyadong knowledgeable kung paano gawin 'yon. Yung iba naman nagtap sa mga agencies kaya masyadong mahal. So I will try to post in my shorts kung ano yung mga school districts dito na mga kalapit bayan lang na nag-hire. Marami naman. So ipo-post ko siya. So I'll keep you posted. Subscribe. See ya!